bawat isa. Bakit mukhang malungkot po tayo or inaantok lang? Dapat masaya tayo kasi ito ay araw ng Diyos. Amen. Binigyan niya tayo ng 6 na araw at ang ikapito ay para sambahin at pasalamatan siya. Amen? Sige po mga kapatid, tayo na po tayo. Ang sabi po sa 2 Thessalonians, chapter 3, verse 13, "But you, friends, must not become tired of doing good. It may be that some there will not obey the message you sent you in this letter. If so, take note of them and have nothing to do with them, so that they will be ashamed. But do not treat them as enemies, instead warn them as believers." Ang sabi ng Diyos, we must not become tired of doing good. Huwag tayong mapagod gumawa ng mabuti. Kahit na ang nasa paligid natin ay hindi gumagawa ng mabuti, nakikita tayo ng Diyos. Amen. At siya ay tapat na magbibigay sa atin ng gantimpala. Basta mga kapatid, magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti at lumakad sa katuwiran. Sige po, tayo po ay manalangin. Lord, we acknowledge you in this place. We welcome you, Lord Jesus. Fill us with your Holy Spirit. Fill us with your love, power, strength, and joy. Wala kami ibang tinataas, Panginoon, kundi ang pangalan mo. Yes. Wala kaming pinasasalamatan, kundi ikaw lamang. Sa 6 na araw na nagdaan, Lord, pinagaling mo kami, pinagpala mo kami, pinalakas, pinagtagumpay. Ang kanlungan namin ay ikaw, Panginoon. Ikaw ay matibay na muog at sandigan. Sabi mo nga sa iyong mga salita, ang makasumpong sa iyo ay makakasumpong ng buhay, Panginoon. Kaya Lord, ikaw po, Panginoon, ang manahan sa aming puso't isipan at kami ay maghihintay ng tapat hanggang sa pagdating mo, Panginoon, nawa makita mo sa amin na kami ay tapat sa iyo. Nagpapatuloy, Panginoon, at nagpapakatapat. Kaya Lord, wala kami ibang wini-welcome. Ikaw lamang at ang Holy Spirit, Panginoon, ang siyang mag-unite sa bawat isa sa amin. Ang lugar na ito ay pupunuin namin ng pasasalamat, ng pag-aawitan, ng sayaw at ng mga salita mo, Panginoon. Hindi lang yun, Lord, kami din, Panginoon, ay lalakad sa kaliwanagan, Panginoon, at aakay pa ng mga kaluluwang naliligaw. Kaya Lord, build us, Lord, kami ay vessel na walang naman, Panginoon. Kaya build us with your power, Lord, build us with your love, peace, strength, and joy, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Tinatawagan po ang worship team sa unahan. Let us welcome the Holy Spirit as we start the church service. Naway katagpuin po tayo ng presensya ngayon ng Banal na Espiritu. Amen.
ating pagpapatuloy. Patuloy po natin palakpakan ang napakalakas ng ating Panginoon. Hallelujah. Dahil sa kabila, ng lahat na nangyayari, ano po, pinagtagumpay ka ng Panginoon. Sabihin mo sa kanila, pinagtagumpay ka na ng Lord. Amen. Kaya patuloy po tayo umawit sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ay mabuti, mapakailangan. Hallelujah. Mahalin po natin kamay ang bawat isa sa bakat. Ngayon lang tayo ay magsama-sama na mo. Ano po? Amen. Hallelujah. Sa'yo lamang, Diyos na makapangyarihan.
hindi siya nagkukulang. At lagi niya pinaparaan sa atin ang kanyang presensya. Dahil wala siyang katulad. Lahat ng awit sa mundo, ika'y ang ilarawan, kadakilaan mo.
presensya niya, may katagumpayan. Amen. Para po sa pangalawang bahagi ng ating gawain, pinakamahalagang bahagi, ang ating bread of life. Pangunahan tayo ng isang masipag, maganda, singer. At makikita natin sa kanya si Darlene siya. Kilala niyo ba yun? Sikat na singer ng Hillsong. Tawagin na natin at palakpakan natin ng Diyos sa buhay ni Pastora Ana. God, we don't know what Darwin. We know Diyos. So, si Darwin po, siya po yung kumanta. Pero famous lead vocalist po ng Hillsong. Pili ng Diyos. Ako po, famous lang sa loob ng bahay. So, pili po ang Panginoon sa maganda at pinagpalang hapon po sa buhay ng bawat isani. Tuloy nga po na God is so, so good. Amen? Amen. Mabuti po ba ang Diyos? Mabuti po ba ang Diyos? Sa lang yung narinig ko. Yung, mabuti po ba ang Diyos? Sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras? Mabuti ang Diyos. Amen. Sige po, pwede ko ang Panginoon, sabi nga po, alam niyo po ba na may nangyayari po sa parting Vietnam silangan? Pero alam niyo po ba ang mga Pilipino, praise the Lord, malalang rin tayo. Alam niyo po ba na nagkakaroon po ng kaguluhan po sa Middle East? Nagkakaroon po ng, alam niyo po ito, nagkakaroon ng digmaan. Saan po parting Iran? Ang kalaban niya po ay Israel. Ang USA po kumampi. Saan? In favor of Israel. And sabi ng Bible sa Book of Genesis, ang magpala sa iyo ang aking pagpapalain. Pero sumumpa sa iyo ay aking susumpain. Kaya alam niyo po ako po, personally sa prayer life ko po, lagi ko po sinasama yung pray for the peace of Israel. And I declare blessing upon Israel, upon Israelites people, and open door of salvation upon them. Alam niyo po bakit? Kasi until now, naghihintay ang mga Israelita ng Mesias na darating. Yung iba, alam na. Pero yung iba po, hindi pa hinihintay pa rin nila. 2,000 years ago, dumating na po yung Mesias. Hindi namin sa kanila, maging sa bawat isa sa atin. Alam niyo po ba ngayon, ang gasolina ay medyo tumataas. Ang 51, ngayon daw po, sabi ng pamangkin ko, 70 na. Imagine nyo, tumataas. Sabi po ni Pastor, yung pong sasakyan niya, praise the Lord, sasakyan ang anak niya, what to in one? Pag tumataas ang gas, pwede kuryente. Pag papunta ng Tagaytay at medyo naglomba, pwede rin gas, to in one. Ngayon tayo, anong klaseng pananampalataya meron tayo? Bago po ako magsimula, meron po muna akong clips po na ipapanood po sa inyo na medyo connected po sa ating po ang okay na po ba? Yeah? Clip po, clip. Yung sinend ko pong clips. Pwede ko siyang palaki na.
12. So napanood pa natin may link silang po ito na kung saan tumunog ang trumpeta. Ito malalaman nyo yung tinuro ko last I think January. January, nung ako pinagturo, it's about, sabi nga ko doon, there is a time for everything. May tamang panahon po sa bawat oras, sa bawat araw, may kanya-kanyang panahon. Ngayon, anong panahon na kaya tayo ngayon? Sabi po roon, ang panahon po natin is palapit na ng palapit ang pagdating ng Panginoon. Ang tanong, may madatnan po kaya siya na patuloy na nananalig at nananampalataya sa Kanya? Yung po yung tanong. Kasi alam niyo po sabi ng Matthew, sa huling araw, mananamit ang pag-ibig ng marami. Hindi po sinabi ng Bible na mananamit ang pag-ibig ng kaunti. Marami po, mananamit ang pag-ibig ng marami. Ang tanong, ito po, kasama po ba tayo doon sa maraming mananamit? So, ang declaration po natin, hindi. Amen. Hindi tayo kasama doon. Kasama tayo saan? Doon kapag tumunog ng ang trumpeta, maririnig natin. At kapag narinig natin, kita niyo po, meron po doon sa clip na sa church sila. Lima nasa church. Habang nandun sila sa church at makikinig, ito ang masarap. Meron na iwan doon sa ating mga doon. Kaya alam niyo po, maging alert po tayo kapag Sunday service. Alam niyo po, meron ako napakinggan isang medyo hindi na po kabataan, young adult. Alam niyo po, nung siya po ay nagsalita, sabi niya, nalulungkot daw po siya sa mga nangyayari ngayon sa simbahan. Kasi ang mga tao raw po, pag pumupunta ng church, bakit daw po pumupunta ng church para makapakinig ng salita ng Diyos? Pero, pagdating sa simbahan, kung ano-ano pa rin daw kinukulikot, at alam niyo po ba, ang gadget o ang cellphone o ano po man, yan po ang minsan o kadalasan nagagamit ng away para maagaw yung focus natin sa Panginoon. Meron po ako bago po ako pumalaot pa. Alam niyo po, nung Friday, yan, sabi ko bakit ganun, every time natatayo ako, lagi akong nananaginip. Well, sabi ko sa ngayon, hindi na, patayo ko sa susunod, hindi na. Alam niyo po ba, nanaginip na naman ako. Nung doon po sa panaginip ko, nandun po ako sa ikatlong palapag. Nasa bahay po ako, nasa third floor ako. Ngayon doon po sa palapag na yun, ang daming may mga tao po. Ngayon ang sabi ko, parang hindi maganda or hindi healthy na nandito ako sa taas. Kasi alam niyo po bakit nangangalisa yung balahibo ko doon, tumatayo. There's something. Merong feel ako doon. So sabi ko, kapag may feel ako doon, hindi ako pwede dito. Kasi bakit? Ang Diyos ay kapayapaan, dapat doon ako sa kapayapaan. So alam niyo po, ang focus ko bumaba doon sa first floor kasi nasa pangatlo ko. So alam niyo po, habang hinahanap ko yung pinto, ang daming tao nagsasalita sa akin, hindi ko po iniintindi. Hindi ko na malaya na nasa second floor na ako. Nung nasa second floor ako, iniisip ko, kailangan ko pa rin makababa at makalabas sa bahay na ito. So may mga tao na naman nagsasabi, hindi ko po iniisip o hindi ko iniintindi yung mga sinasabi nila. Pagbaba ko sa first floor, nakita ko yung pinto. Ngayon, nung paglabas po ako ng pinto, may humawak sa kamay ko na hindi po ako makalabas. Kasi ito na yung pinto, may humawak sa kamay ko. So parang hinihila niya ako, paloob na wag mo na akong lumabas. Tapos meron kumagusap ko sa akin ng isang lalaki, na itong lalaking to nakaharang doon sa humawak sa kamay ko, kaya hindi ko po namukaan kung sino yung humawak ng kamay ko. Ngayon, nung may humawak na kamay ko, sabi pa rin ang focus ko, kinakausap niya ako, take note. So, ibig sabihin, sa buhay po natin, maraming gumalang bagay. Tama? Maraming mga bagay na nagbibigay ng kaisipan sa atin. Kapag hindi ka nakapokus sa isang bagay, anong mangyayari sa iyo matipis ka? Ano yung kaisipan mo? Maagaw ng kaaway. So, ang sabi ko, hindi ako healthy na nasa bahay na ito. Kailangan ko bumaba ako sa first floor na ako. Nung may umilas kamay ko, may nung lalaki na salita na inaagaw niya yung attention ko para hindi ako lumabas. So, kailangan ko lumabas. So, habang siya nagsasalita, gumagano'n pa, hindi na lang ako makalabas ng pinto kasi na may humihila sa akin. Praise the Lord na naman. God is good all the time. Narinig ko may tumahol na aso. Dumating yung pamangkin ko. Alam mo, pangalawang, una si Jesus ang lifesaver ko. Pangalawang pamangkin ko, nakakadalawa na siya sa buhay ko. Pagdating niya, nagising na naman ako. Kasi tumahol yung mga aso namin eh. Dalawang aso namin. Tumahol. So, nung pagtahol yung aso, naalipungatan ako. Yung pala, dumadating yung amon na. So, tekno ko, hindi ko tumatay si Jeremiah, tinanong ako mag-iisip. Ano ba ito? Pagtutulong ka amay. Lalo akong pinapatulong mga himbing.
And sabi ko, Lord, ako ihihimlay, sabi ng Psalms. Ako ihihimlay, agad makatutulog, ligtas na magigising, ako na yung kinuko. Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw Yahweh ang nangangalaga. Amen. Amen? Amen. Bago mo na yung upo at manalangin. Panginoon, maraming salamat. So what does may we believe, Lord, that something good and something great is really going to happen. Lord, naniniwala kami mga salita mo, hindi babalik na walang nagagawa sa buhay ng bawat isa. Lord, give us, Lord, the spirit of hearing and listening, Lord, na marinig namin ang mga salita mo na nais mong iparating ngayong hapon. And Lord, naniniwala kami kung nasa na yung salita, andun ang kalayaan, andun ang kapayapaan, andun, Panginoon, ang kapayapaan. Salamat po ng marami sa iyo, papuri parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so palakot po tayo. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay be strong in faith. Bakit po strong in faith? So, minsan ba nahihina tayo pananampalataya natin? So, aminin natin kahit tayo po ay Kristiyano, dumarating minsan na pinanghihinaan tayo ng loob. At kapag dumarating, kasi natural, nasa katawan po tayo, nasa naman tayo. At kapag dumarating po yung pagkakataon na tayo po ay pinanghihinaan ng loob, ano ang dapat natin gawin? Sabi ng Bible, call unto me, and I will answer you. Anong verse? Jeremiah 33, verse 8. Alam niyo po, kapag tayo tumawag, minsan sa cellphone, busy, nakapatay, walang signal, pero kapag tumawag ka sa Diyos direct, anong mangyayari? Diringgin ka ng Panginoon. So bakit? Tingnan niyo po, itong nangyayari po ngayon, ay aming pong umiiyak. Alam niyo po ang Iran. Itong Iran po ay nagturuan na kalaban ng Israel. At alam niyo po ba ang Iran o ang Middle East, yung parting Saudi, sila po yung supplier natin ng oil. So anong ginawa ngayon ng Iran? So nung sila po ay sinalakay, nagkaroon sila ng pag-aaway, itong US kumampi sa Israel. Alam niyo po ba na mayroong problema sa USA? Kilala niyo po si Jeffrey Epstein? Familiar kayo sa hindi po. May nangyayari po sa USA tungkol kay Jeffrey Epstein. Ito si Jeffrey Epstein ay isa pong kilalang tao, isang tanyag na tao, at alam mo po ba, friends niya, si may president ng USA ngayon? Si Trump. Friend po niya. Alam niyo po ba ito si Jeffrey Epstein, according to sa panood ko talaga, inabot ako ng alas 3 sa madaling araw, kaka-search po nito. Nurse ko kung ano ba totoo. So, ang dami nagsasabi na pare-parehas na totoo. Itong si Jeffrey po ay nakabili dahil sa sobrang yaman niya. Dami po siyang teacher, so naging mayaman. Dumikit po siya sa mga kilalang tao. So, nung dumikit po siya sa mga kilalang tao, nakanyag po siya at nakabili siya ng sarili niyang island. Ngayon, nakabili po siya ng sariling island niya. Itong island niya, ginawa niyang yung mga bata po na nawawala, doon po niya dinadala. At itong mga batang ito, yung iba, ang tawag doon yung binibenta, yung baba, mayroong lalaki na pupunta doon, tapos laki yung bata, ang tawag doon, prosting. Chut, ginagawang cross, tama ba? Hostage. Pero ang galing na narinig ko, prosting. Ginagawang prosting. Yung bata, yung binibenta yung bata, tapos gano'n. Etong si Jeffrey Epstein, napakatalinong tao. Bawat room po doon po sa island na yun, mayroong mga CCTV. So, ang gagawin niya, i-aan niya yung, ang tawag yung tao na pumasok doon sa room niya, iba-blackmail niya. Ngayon, kapag hindi siya binayaran o binigyan ng pera, iba-blackmail niya, ilalabas. Kaya nagkaroon ng 1 million Epstein files. At napasama sila Michael Jackson doon, si Trump doon. Ngayon, nung nagkakaroon ng problema sa USA, lumabas tong giyera. Nawala ngayon yung focus ng problema doon sa Hollywood. Mga artista. Ito sila Jim Carrey, yung raw po si Jim Carrey, hindi na raw siya yun. Kumbaga, ang tawag long. So hindi siya yun, nawawala si Jim Carrey. Pero hindi natin alam kasi yung puro kasi social media, so hindi alam natin kung totoo hindi. Pero ito
nangyayaring giyera ngayon. Tapos meron pong akong nabalitaan, nakita ko doon sa picture niya ng Friday, nagkaroon po ng blood moon. Napanood niyo po ito? Ay, nakita niyo pala. Nakita niyo po yung blood moon. Alam niyo po ba na ang nangyayaring giyera at nangyayaring blood moon, nagkasulat po yan sa Biblia, sa Book of Revelation. Ngayon, bakit be strong in faith? Kasi yung pananampalataya natin, kailangan tibayan natin. Kailangan panghawakan natin. Naalala ko po si Ate Ann, nung siya po ay nag-opening prayer, reciter din po siya, nag-opening prayer po siya. At alam niyo po, naramdaman ko yung pag-iyak niya. So, kaya tayo, prayer po naman tayo lang. Ramdam mo, kasi one spirit. So, sabi niya, Lord, ano man yung pinagdadaanan? Tayo po, dumanas po tayo ng isang linggo. Sino dito may pinagdaanan? Wala, salamat sa Diyos. Meron isa ko, praise God. Answered prayer pala mga Jesus, ang daan. Oh, meron pinagdadaan. Oh, praise God. Hallelujah. Congratulations. Di ba lang tayo meron pinagdadaanan? Pero ito sa lang. Dadaan lang yan sa buhay natin. Hindi yan mananatili. Alam niyo po ba, itong week na ito, meron pinagdaanan din po ako. Alam niyo po ba, karamdam ako na kasi dito, siyempre namamatay na nangyari ko, so 5 months pa lang. So parang ako kasi bunso. So yung nanay ko, every time uuwi ako, wala akong magdala. Tapos, kapag yung susunod ako nung ang pasok ko yung whole week, talagang umaano agad siya sa akin kapag yung gano'n agad. Yung bang kapapasok ko pa lang ng bahay, panilalang yung bag ko gano'n. Isa na nangingi na sa akin. So pinibigyan ko naman nanay ko. So nasanay ako sa gano'n. Tapos nasanay ako na, sa totoo lang, hindi po kami nagsasanay sa bahay. Nanay ko ang dakilang magsasahin. So, lagi po siyang nagsasahin. Kaya pag time na minsan wala kaming kain, lalo yung ako, umiiyak ako kasi alam ko yung nanay ko. Nitong week na ito, nakaramdam ako ng sobrang lungkot. Sabi ko, ayaw na umiyak. Tapos na yung mga pagluha ko. So, ano mo dito? So, alam niyo po, one time yung ginawa ko, sabi ko, ang gagawin ko, mag-visitation na. Alam niyo po ba bakit? Kasi kapag nag-visitation ka, ikaw mahina ka, no? Nag-visitation ka, maririnig mo doon sa binisita mo, kung problema, tama? Alam mo, sis, gato na yung ganyan. Eh, ikaw hindi niya alam may problema ka. Anong gagawin mo? Yaman mo yun. Kaya mo yan, sis. So, ibig sabihin, ikaw mismo, lumalakas. Tama mali. One time po may chinat ako, sabi ko, kailangan ko ng mga kasama. Gusto ko mag-visitation, Ayoko dito sa bahay kasi nalulungkot ako. Alam mo po, may chinat ako. Sabi ko, sis, may ginagawa ka ba? Nag-reply. Oh, sis, napakadami kong ginagawa. So, hindi ko na siya maabala. Siguro hindi pa win. Kasi kami ginagawa naman ko talaga siya. So, yung isa, tinawagan ko naman talaga hindi ko ako tumigil na wala akong kasama. Kasi sabi ko sa sarili ko, sabi ng Bible, 2 is better than 1, sabi ng Ecclesiastes. At pinahayo tayo ng Diyos ilan? 2 by 2. 2 by 2. Huwag po tayong mahayo ng mag-isa lang. Pero kung sinabi ni Lord by buong. Pero ang sabi ng Biblia, by 2. Kasi bakit? Kapag nag-share ka, may nag-i-intercede sa'yo. So, ganun. So, sabi ko, hindi pwede. Kasi alam ko, medyo mahina na ako. Pero nagtayo ko, Lord, kasi mo ako. Hahayo ko, Lord. Itong kalungkutan ko, hindi ko hahaya na manatili sa puso ko. Hahayo ko. Na-encourage ko yung sarili ko. Tumawa ko sa isa. Sabi ko, te, may ginagawa ka ba? Sabi niya, bakit? Te, kung wala akong ginagawa, samahan ko. Saan ka pumunta? Hahayo tayo. Kaya ano sabi niya, sige, uwi na ba ako? Sabi ko, umuwi ka na tayo. So alam niyo po, nakahayo ako. So kapag meron po tayong pinagdadaanan, ikaw mismo, tulungan mo yung sarili ko rin. Kasi alam niyo po, walang ibang magpapalakas sa atin. Bakit dalawang kamay natin? Yung isa tinataas mo sa Diyos, yung isa tinatapik mo sa sarili mo. Panginoon, kaya ko. Panginoon, salamat. Nandiyan ka. So kailangan po natin itapik-tapikin din ang sarili. Ngayon, mapalad po tayo kapag tayo pinagagamit para tapikin ang kapwa. Diba? Kaya itong kami natin, yung blessing ko, alam ko, kung ako na meron sakit, nililihans ko pa talaga yung sarili ko. Hindi na ako tumatagpas ko. Ako mismo, kasi meron tayong kapangyarihan. Okay, aga lang dito ko, baka sa susunod hindi na po. Okay, saan po ngayon matatapuan
Colossus 2, verse 7. Sabi ko raw, sige po, pakipasa po natin lahat. Rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Praise God, kakalaan po, pagkabasa ng salita ng Diyos. Sabi po dito sa ating binasa, Colossus 2:7. Bakit sinasabi ng Panginoon ito sa Iglesia? Sinabi ito ni Pablo sa mga taga-Colossus. Sinasabi naman ng Panginoon ngayon sa mga taga-Tawod, Kawit. Anong sabi ron? Rooted. Kailangan tayo po, number 1, rooted. Be strong in faith. Paano po tayo nahanaban? Paano tayo magiging matapang kung hindi naman po tayo rooted ng Word of God? Mahirap po yung salita tayo ng salita, tapos ano lang yung pinagsasabi natin, wala namang po sa Bible. So mahalaga po, habang tayo salita ng salita, kailangan po yan ay nasa Biblia. Kasi tingnan niyo po, nung si Jesus po ay tinukso ni Satanas, anong ginamit ni Satanas? Verse. Word of God. Ngayon, anong ginawa ni Jesus Christ? Depensa niya o pinang-offensive niya is the Word of God. Kaya kapag tayo may nangihina, tayo may pinagdadaanan, anong dapat natin gawin? Yung salita ng Diyos, yun ang panindigan natin. Ngayon sabi ko po roon, mataas na yung gas. O i-convert mo yung gas. God always supply. Sa kanila mataas yung gas. Pero yung gas natin, God always supply. Oh, naman. Oh. Pati, meron na tayong sarili natin gas. Uy, may planta pala ng gas si Ate Arlene. Ba, meron. Bakit? God always supply. Amen. Kaya may sarili na tayong gas station. Palapakan natin ang Panginoon. Bakit? God always supply. So, ano po ang dapat? Kailangan tayo po nagbabasa ng Word of God. Kailangan natin po tayo nagbabasa ng Biblia. Bakit po binigay ito? Bakit po binigay? Para basahin natin. Ilang oras ka sa TV, ilang oras ka sa cellphone, ilang oras ka sa chika-chika. Pero pagdating sa Bible, minuto. Nakakaluto. Ano yung ibang bato natin? Ngayon po, may nangyayari na. May blood moon na, nagkakagyera na, at umaarakada ang China, at hindi natin alam kung sinong bibigay babalata ng China. So alam niyo po bakit? So yung mga Pilipino, malaya pa rin tayo. Alam niyo po ba sa Iran, nung namatay yung presidente nila, hindi sila umiyak. Tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa sila nung namatay yung presidente nila. Imagine mo, kinigyera na sila, pero natutuwa pa sila. Alam niyo bakit? Napakaipit nung presidente nila. At bawal na bawal doon sa ibang sa Iran ang ganitong pag-itipon. Bawal na bawal po sa kanila. Alam niyo po, sa South Korea, bawal din po ang Bible doon. Bawal din po yung ganitong pagtitipon. Alam niyo po, meron 2 years old. Yung nakakamali itong 2 years old na ito, nakapasok sa kanila yung Bible, is nagbasa. Alam niyo po, ginawa doon sa 2 years old. Inalis sa magulang niya. Ilang buwan niya? 9 months. Ilang taon to? 3. Pero ang boy, ganyan 3 na yan. Nakita na humawak na ng Biblia, inalis sa magulang. Ganun sila kalupit. Bakit? Pinagbabawal sa kanila ang Bible at ang ganitong fellowship. Pero nakakalungkot, sa Pilipinas, malayang-malaya tayo, pero tinan niyo po, meron pa rin po tayo mga bakante sa inyo. Kaya sabi nga po, ano po dapat natin gawin? Tumatrabaho ang kaaway, magtrabaho rin po tayo. Paano po tayo magtatrabaho? At nung napanggit nga po ni Pastor Edto, sabi ko, sa biyayang Panginoon, magkukumit ako ng 1 day dito for visitation. Kasi kailangan po magbisita. Kasi alam niyo po bakit? Bawat isa sa atin merong kanya
bumisita pa sa inyong bahay o sa inyong pinto. Pag alam nyo Kristyano, at alam nyo mahal kayo, at ipag-pray kayo. Pero kapag alam nyo magnanakaw, sa alam nyo natin ito. Huwag nyo lang papasukin. Ngayon, share nyo na lang sa labas ng bahay. So ano po yung dapat natin gawin? Rooted tayo ng salita ng Diyos. Kasi kapag hindi po tayo rooted, anong ibabato natin sa kaaway? May speak ka. Lord, sabi mo, 1 Peter 2:24, kung daw nagkakamali. Lord, by the stripes of Jesus, I am healed. Meron kang pangangailangan. Ano ang sabi ng Philippians 4:19? But my God shall supply all my needs. Pag ikaw ay nalulungkot, sabi mo walang kasama, anong sabi ng Isaiah? Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunod. Dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Bakit? Kasama natin ang Diyos. So lagi tayong may ibabato. Hindi yung, kapatid, kumusta ka? Teka, ano ba nga pastor yun? Ano bang verse nga yun? Kasi bakit kay pastor ka nagtatanong kasi si pastor palabasa? Pero ikaw kumusta? So dapat meron kang alam na salita ng Diyos. So ano po dapat natin gawin? Sabi po ito nga sa ASND, patuloy kayong lumago at umibay sa Kanya. Lalago at itibay. Tingnan niyo po yung puno. Yung puno kapag nakatinig po siya, sabi ng Psalms, pag nakatinig po siya sa may ilog, tabi ng ilog, ano pong nangyayari doon sa puno? Namumuna. Tama? Lumalago. Namumulaklak. Pero tayo, saan tayo dapat magbababad? Magbabad po tayo sa salita ng Diyos. Alam niyo po, napakapalad natin, grabe. Sa Iran po, tuwang-tuwa sila kasi nagiging open ngayon ang mga Bible study doon. Meron akong nakita umiiyak kasi yung church ngayon nagiging open na. Saan? Sa Word of God. Kaya tayo, sabi nga po, ang Diablo, 24 hours nagtatrabaho. Ang Kristyano, 5 hours lang, 8 hours lang. So ano dapat natin gawin? Double time din tayo. So kailangan po makapag-win tayo ng kaluluwa. Ako nga po, meron akong ina-update na kumpaan ko, kumari ko, pinsa ko, na-update ko po. Kasi alam niyo po bakit? Tayo, alam natin, ligtas tayo. Pero share natin yung Word of God kasi pagdating ng panahon, hindi nila tayo mag-sisi. So ano dapat natin gawin? Kung talagang gusto po natin, hindi ba ang ating pananampalataya, magpaalala tayo. Saan? Sa salita ng Diyos. Dapat ang laging fellowship, chika-chika tayo. Pero saan ka? Nagbabasa sila ng Biblia. Hindi, Mars, kumusta naman si Kumari? Ano ba Mars? Diba? So, nung dapat na pag-usapan, ano ba nangyayari? At ito po, dapat po, aware tayo sa nangyayari sa Israel. Kasi ang Israel po, yan ang orasan natin. Tayong mga believer. Lahat na nangyayari sa Israel, diyan po kasi yung pangako Diyan babalik ang Panginoon, pero kasama tayo. Sabi nga, pag tumunog ang trumpeta, dapat naririnig natin. Pero ang nakakalungkot, Kristyano na. Bakit dalawa ang tenga? Pag itong isa, hindi masyadong naintindihan, tingnan yung kabila, baka mas lalong nilinaw. So anong dapat natin gawin? Sabi ng Revelation, sino man ang may pandinig ay makinig. Inuulit po ito sa 7 churches, makinig ang may pandinig. Kaya quick Sunday, nandito na tayo. Iwanan muna natin lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, makinig na tayo. Bakit? Makinig. Ito pena. At least, kasama tayo. Amen? So yun po. So number 1, ano ba yung number 1? Ano ba sa isang sunod? Ano yung number 1? Rooted. Saan tayo rooted? Sa Word of God. Ang ano po? Sabi ko naman, paano lalakas, titibay ang ating pananampalataya? Number 2, build up. So kailangan po yung sarili mo, binibuild up mo. Amen? So ano po yung pinatangkas mo? Kasi sa totoo lang lahat po tayo dumaranas at makakaranas ng panghihina. Lahat tayo pwedeng, I'm so blessed po sa worship team, no? To God be all the glory. Salamat sa buhay ng worship team. Kasi tinawag damang nila yung alin, yung
Kiana. Pero sa Diyos, iiyak mo yan. Iiyak mo. Alam niyo po bakit? Kasi umiiyak ka pa lang, nananalangin ka na. Hindi ka pa nagsasalita, alam na ng Diyos ang laman ng puso mo. Kaya alam niyo po, kilala niyo po sa Bible si Ana. Si Ana po ay pumasok ng templo. Si Ana po ay yaman. Asawa po siya ni Elkanah. Ngayon ito si Ana pumasok siya sa templo, nakita siya ni Eli. Alam niyo po ginagawa niya, umiiyak siya, tapos yung bibig niya, kumitibot-tibot lang. Alam niyo ba, pagkamalama siya ni Eli na ano? Lasing. Pero hindi niyo ba alam na nung mga panahon kumitibot-tibot yung bibig niya? Magano-gano. Tapos umiiyak siya. Nakita ng Diyos ang puso niya. Kaya alam niyo po bang ginawa ng Panginoon? Binigyan siya ng Samuel. Kasi wala siyang anak. Binigay siya ng Samuel. At ito si Samuel, dinala niya kay Eli at naglingkod doon sa templo. So mga kapatid kong minamahal, kaya yung panalangin natin, yung worship natin, hindi yan sayang sa Panginoon. Hindi po yan sayang. At alam niyo po ako, to God be all the glory, testimony lang po yun. Never po akong nag-pray na hindi po muna ako kumakanta. Kasi yun yung heart ko eh. Kasi pagdating natin sa langit, ano nang gagawin natin? Hindi mo na natin gagawin po. Hindi kumanta lang, kumanta. Kaya dito pa lang sa lupa, sanayin mo na sarili mo sa pagkanta. Alam niyo po ba sa totoo lang, dati ang process ko, ginugupit na yero. Ngayon, pagkakalilig yung do, na-promote ko ngayon ang process ko. Praise God. Alam niyo kung ano na kayo? Tinatalampag na lang. O at least, nagkaroon ng progreso. So ano ngayon po? I-build up mo yung sarili mo. Palakasin mo yung sarili mo. Patibayin mo yung sarili mo dahil sa Panginoon. Dahil rooted ka na, yung salita ng Diyos ang magpapatibay sa iyo. Yung salita ng Diyos ang magpapalakas sa iyo. Amen. Kasi alam niyo po, ito yan eh. Kahit ang tao sabihin ka, wala yan. O di wala, ikaw na. Meron, di ba? Wala yan. Ate Lenny, wala yan. O ikaw na wala. Ikaw na meron. Alam niyo po, minsan kapag tao po ang kinausap natin, napapanghinaan pa tayo ng loob. Tama? Amen. Pero to God be the glory kapag Diyos. Kausapin mo yung Diyos. Kahit nasaan ka, kausapin mo yung Diyos. Huwag lang po yung sasakay kayo ng jeep. Eh, ba harapan mo? Tapos kausapin mo si Lord. Ano tingin sa'yo? Oh no. Kausapin mo si Lord sa buhay ko. Yung nag-iisa, kausapin mo si Lord. Sabi nga, walang kumausap sa'yo. Sabi, kausapin mo si Lord. Kaya nga po, wala naman po tayong painadahinan, wala magpalakas sa akin si Pastor. Wala man dumalaw sa akin, hindi talangin mo sa inyo. Pastor, wala naman yung takip ng balikat ko na sis, ayaw yan. Amay, kaya nga dalawang kamay mo. Itaas mo yung isa, takipin mo yung pangalawa. Di ba? Kasi sa mga oras na ito, na malapit na dumating ang Panginoon, kanya-kanya tayong lamay. Hindi natin pwede, teka, tutulog yung trompeta, pupunta ko na ako sa bahan, hindi na po. Kasi sabi nga ng Biblia, yung mga nasa buong, hindi na bababa. Di ba? So kung asaan ka, doon mo na sambahin ang Panginoon. I-build up mo yung sarili mo, Lord, kaya ko ito dahil nandiyan ka. Lord, hindi mo ko iiwan dahil nandiyan ka. Alam niyo mo ba, sa lahat ng mga pangalan ng Panginoon, daming pangalan ni Lord, di ba? Jehovah Jireh. Alam niyo sabihin ng Jehovah Jireh? God Supply. Provide. provide. God provide. Jehovah Rapha. God heals. God heals. Dakilang magdadam. Jehovah Nisi. The God our banner, the God our victory. So ito na yung mga pamilya. Alam mo yung isa pa ito ko? Ito mo na, alam mo ito. Pag Jehovah Shalom. Peace. Jehovah Shammah. God is with us. Alam ko, praise God. Isa po sa paboritong pangalan ni Jesus, yung Jehovah Shammah. The Lord is there, God with us, Emmanuel. Lagi ko yung dinideclare, Lord, you are the Jehovah Shammah. The Lord is there, the Lord is with me. You are with us, God with us. So alam niyo po, build up po natin yung sarili natin kasi alam niyo po, sa nangyayari ngayon, grabe na po ang nangyayari. Alam niyo po ba, kapag lumakad ka po dyan ng walang pera, parang kawawang kawawa. Pero kapag lumakad ka dyan na may
Diyos ka. Aba, praise God, ba? Hindi halata. Aba, hindi halata. Nagaling pa, sabi niya, kanina sinasabi niya po, na meron siyang hindi maganda yung health niya. Pero kapag tinanong po sila mag-asawa, hindi halata. May pinagdadaanan ka ng assist sa ang buhay. Weather. Di ba huwag mo lang ipanata? Alam mo lang nga eh. May problema ka ba? Build up mo yung sarili mo. Palakasin mo yung sarili mo. Bakit? Nasaan ba si Jesus? Nasaan? Sa piling natin. Nasa? Puso. Kung nasa puso mo si Jesus, makakapag-declare ka. Pero kapag ibang dineclare mo, baka wala si Jesus sa puso. Ano dineclare mo? Puto, kutsinta mo. Ay, wala si Jesus sa puso mo. Bakit? Hindi naman nagpuputo kutsinta si Jesus. Tama? Pero kapag sinabi mo, purihin ang Diyos. Tagal ka, gusto mong korupting talaga mo. Alam niyo po itong pamangkin ko, itong si Gwen. Ito nagdala ko din. Sabi ko nga nung Lord, kung kukunin mo na ako, parang handa na ako. Pag nakikita ko si Brent, Lord, huwag mong na. Kasi pag makita si Brent, lumalak eh. Diba? Oo, lagi ko siya kasama. Hindi siya makulit. Kaya lagi kong declaration sa namumuro ka sa akin. Ganun na po ako. Kasi ayaw ko mag-declare ng negative sa kanya. Kasi ano sabi nga, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Proverbs 18:21. Life and death are in the power of the tongue. Buhay, kamatayan, saan nakasalalay? Sa dila. Kaya pag sinabi mo kung bata ka, cintang bata ka, dapat. Tsaka yung PEST, ito, pest control. Magano na. Pag sinasabi sa bata, ka. So mag-declare ka, kasi bata makulit talaga. Literal sa kanila yan. Kapag ang bata ay bumihib yan, may magtaka ka. Kapag ang bata hindi umakit sa lamesa, kapag ang bata hindi niyuyug yung cellphone mo, may magtaka ka. Baka may sakit yung bata. Kasi natural sa bata ang makulay. Opo. Kaya nga yung bibig ko, wala pang breath. Pero may breath naman. Minsan sa pamangkin ko. So alam niyo po, so build up po natin. Ano ang sabi ng verse dito? Jude 1:20. Sabi po ng Jude 1:20. Ayan. Sige, basa po tayo lahat. 1, 2, 3, go. But you, beloved, building up yourselves on your most holy faith, pray ye the Holy Ghost. Tingnan niyo po, at building up your Selves. So hindi yung tayo nagpapalakas tayo ng kapwa, pero una mong palakasin yung sarili mo. Kaya nung nanghina po ako, masabi ko, Lord, hahayo ko. Gagamitin ko itong kailangan ko para ako mismo lumakas at makapag-share din ng kalakasan sa iba. So ano sabi, building up yourselves on your most holy faith. Most na, holy pa, faith pa. Diba? So yung pananampalataya natin kailangan matibay. Lahat tayo may pananampalataya. Tama? Amen. Kaya nga, yung pananampalataya dapat ini-exercise mo. Exercise. Pero huwag naman tayo tutulad doon. Sabi ng Biblia, dumampot man ako ng ahas. Hindi ako maano asan yung ahas na yan. Ay, hindi naman gano'n. Hindi ko gano'n. Ang sinasabi ng Bible. Di ba? Uminom man ako ng lesson. Hindi ako maano. Ay, tama yun. Pero kung ang tawag dito, sasadyain mong uminom, ay, delikado ka. Hospital ang paglalagyan mo. Buti mo hospital nga lang. Di ba? At ang sabi ng Biblia, gaganin ang rescue. Pamapatol na ating pagkabay. Alam niyo po kami, naranasan po namin magkaroon ng school of ministry kasi ang tawag doon. Pumunta kami ng PGH. Alam niyo po, pinag-pray po namin yung mga message ko. Sinishare na namin. Di man sila gumaling physically, at least yung spiritual nila, yun ang unang gagaling. So, ano dapat natin gawin? Magpalakasan tayo, kapatid. Kailan tayo magpapalakasan pag araw ng linggo? Kasi bakit linggo na tayo nakikita? Ay, sister! Hello! Hi! Kasi lumalakas tayo. Mula Monday hanggang Sabado, sino kasama natin? Yan ang tanong. Mas kasama natin, lumalakas ba tayo? So, ano sabi mo? Building up yourself. Palakasin muna natin yung sarili natin para magamit tayo sa
ko, sinong nagkakaroon ng benepisyo tayo. Kasi nakikinig tayo sa salita ng Diyos, nakikita natin yung brethren natin, so lumalakas tayo. Pero yung ginagawa ko talaga sa Panginoon. Dapat meron po tayong gawin. Alam niyo po, kada ng malay ka, share ka, duwala ka. Diba? Napakasimple lang. Yung iba lang po, ginagawa, post ng post. Sige, yaman mo na. Baka sabihin na lang, hype ka, okay ka, sige. Basta makapag-share ka ng Word of God. Alam niyo po ba yung social media, ginagamitan nila. Hindi lang masyado marunong. Pero papalunan mo lang po. Paano mag-post na. So, marunong na. So, alam niyo po ba, palinong ngayon, so kailangan natin i-build up. Alin? Number 1, yung pananampalataya natin. Build up yung faith mo. Kasi pag sinabi mo, ay, si Alin yung Christian. Eh, paano niya i-build up yan? Kapag umayo yan. So, build up yung pananampalataya. So, kung sino may problema, may pagsubok, so, puntaan natin. May nasunog ka sa amin, lumabas talaga ako. Sabi ko sa sarili ko, ano ba ako, chismosa ba ako, ano lang ako. Kasi alam niyo po bakit? Pag for me, makapangyarihan for me, and according to sa Bible, alam niyo po ba si Moises, nung tinataas niya yung dalawang kamay niya, nananalo ang Israel. Laban doon sa kaaway. Nung dahil napagod ka, bumababa na, bumababa. Pag bumababa, natatalo ang mga Israelita. So ngayon, takasan naman niya, hirap na siya. Salamat sa Diyos, may katuwa. Kaya tama si Pastor eh. Hindi kaya ng Pastor lang. Si Pastor na hahangin. Si Pastor na nag-pray. Si Pastor na lahat. Yan. Ano mangyayari? So dapat kaya nga po, bakit yung ating palad, ilan ang daliri? 5. Itong 5 to, nakakonect siya saan? Sa palad. Subukan nyo po. Subukan nyo lang. Isa lang yung daliri nyo. Dala ko ito ka. Isa lang. Kaya nyo mga langat. Ito gagamitin mo. Ha? Tapos kain ka. Ito lang ang gagamitin mo. Tapos mga ngamot ka. Hirap, diba? So, kailangan po sa iglesia, sa church, kailangan po yan, tayong lahat, nag-build up sa bawat isa, nagpapatibayan tayo sa isa't isa, nagpapalakasan tayo. Kasi alam niyo po bakit, sino po magpapalakas sa ating kapitbahay natin na parang natin chikador? Si Kador, pupunta si ate, ano ko na ito, Bravo, uy, alam mo ba, may problema ako, hindi na sa iyo kasi born again ka pa. O diba, hindi ka nanakas doon. Pumunta ka sa mga Kristiyano, oh sis, may problema ako. Ay, ayaw mo yan. Hindi kasi yun. Kung hindi ka halata, may problema ako, hindi mo pa sinabi. O diba? So tayo mga Kristiyano, hindi tayo halata. Halata mo si Pastora, lulusog pa rin, ang gaganda. Blooming pa si Pastora. Diba, si Pastor na nakita ko, bagong grupi, bagong tina pa rin. Diba? So, ibig sabihin niya, ba? Eh kung si Pastor ay lululululu. Marami po kami announcement po. Makapita lang po ang mawawala. Diba? Dapat tayo mga Kristiyano. Kaya nga ilaw. Una, si Jesus ang ilaw. Tayo po nagiging ilaw din, nagiging liwanag. Kaya nga, ma-influensya tayo. Di mo sumama ka sa mga palatawa. Ano mangyayari sa'yo? Tawa ka rin ng tawa, diba? Sumama ka naman sa mga kapag nagsalita, mga strong. Hindi strong ka. Pero sumama ka sa mga lalang-lalang so kaya ka rin. Kaya binibuild up natin. Una sarili, pangalo yung kapwa natin. Bago natin i-build up yung kapwa, build up mo yung sarili mo. Kailangan yung faith mo, talagang may paninindigan, may pundasyon. Amen? So kasi hindi tayo makakapag-build up ng iba kapag tayo hindi ko nag-build up mismo. Ito po. So, uunahin natin lagi ang sarili natin. Kaya nga po, alam niyo po nga, mahirap mag-preach, mahirap magturo. Kasi alam niyo po bakit? Ganito, turo ka ng turo, ikaw at-learning, o ikaw at-learning, ikaw at-preach, o ikaw ganito, turo ka ng turo. Wala nang balik. Tatlo ang balik. Tapos, doon nakaturo, Diyos na, mga, o sis, magsimba ka, o ikaw, magsimba ka ba? O sis, mag-pray ka, ikaw ba nang pray ka? Diba? So, binibuild up mo yung sarili mo. Uy, sis, magbasa ka ng Bible. Ang tanong, ikaw ba nagbabasa ka? So, kaya mahirap kong magturo kasi alam niyo po, may balik po yan. Nagpapausin ba? Kaya nga sabi nga, live what you preach. Live what you preach. Sa iba,
Walk what you talk, talk what you walk. Walk your talk. Yun. Believe in Diyos. So ano ba yung number 2? Build up. Ano yung number 1? Rooted. Number 3 na tayo eh. Sabi ko na Hebrew 11:6 ko muna doon, sabi ko na, you cannot please God without faith. Hindi po natin mabibigyan ng kaluguran ng Panginoon kung wala tayong pananampalataya. Tandaan po natin, nung si Pedro po lumakad sa ibabaw ng tubig, ay did by faith yan, nakalakad siya. Kaya nga lang, bakit siya lumubog? Bakit lumubog si Pedro? Hindi, may panahon pala pangalakad ko eh. Bakit lumubog? Kasi yung pananampalataya niya, nakapokus na sa iba. Saan nakapokus na nung lumubog si Pedro? Sa unos. Sa alon. Sa alon. Ano na sa kanya. Kaya tayo, lahat tayo may pananampalataya, lahat po tayo. Pero ito lang ang problema. Kailangan yung focus natin, isa lang. Sino yun? Jesus. Si Jesus lang. Kasi kapag nag-focus po tayo yan, alam ko pa yung panaginip ko. Sabi ko, Lord, salamat, binigyan mo ko ng wisdom. Binigyan mo ko, Panginoon, ng kaalaman na ano dapat kong gawin. Kasi minsan, napopokus tayo sa maraming bagay. Napopokus sa maraming bagay. Kaya purihin ng Diyos. Ano po yung number 3? Ano yung number 3? Establish. Ano yung establish mo, kapatid? Ano ba yung i-establish natin ngayon? Alin? Faith. Ano yun? Number 1, rooted in faith. Build up in faith and establish our faith. Kasi naman po, sa totoo lang, hindi natin alam. Noong pa pong panahon, sinasabi na po, babalik ang Diyos. Nakailang years na, thousands of years na, hindi pa rin bumabalik. Kasi alam niyo po bakit? Ang sabi ng Matthew 24:13, ipapangaral sa lahat ng mabuting balita, tsaka darating ang wakas. Meaning, hindi pa rin papangaral sa lahat. Kasi ayaw ng Diyos na mapahamak ng mga tao. So, ibig sabihin, pag sinabing lahat, ipapangaral ang salita ng Diyos sa lahat. Alam niyo po ba, one time si Pastor Peter Tan Chico, kilala niyo, one time na-imbitahan po siya sa Malacanang. Kaya alam niyo po ba, praise God, before po kami, napapasok namin mga barangay, munisipyo, nag-alam kami ng tawag doon, chaplain kami, nangangaral kami doon sa mga government official, nangangaral kami sa mga kapulisan. So, sabi nga po kung binigay sa iyo ni Lord yun, gawin mo. Eh, ito na may kapitbahay na nga lang natin at Chikador. Masabi, Jesus loves you. God loves you. Ako kasi tumatapit na lang ako. Sabi ko, ang Diyos, gumagano na lang ako. So yun simply, sabi ko, Lord, hindi ko na siya ma-share. Gagamit ka para may mag-share sa kanya. Kasi bakit, minsan tayo, tapos na tayo sa tao yun, pero yung Diyos hindi ka. Diba, balas na balas tayo, no? Doon, tigas ng ulo, ayaw magsinta. Ilang beses natin pinagsisinta, ayaw magsinta. Diba, nakakasar na tayo. So tayo natatapos na doon. Pero ang Diyos, hindi ka. Lord, magpadala ka ng tao na patuloy na magpapakilala sa Kanya. Ako po, declaration ko ngayon, me and my family will serve the Lord. Kaya yung pamangkin ko ngayon pa akong pamangkin sa backslide doon. Kasi dati ko nung nasa piling namin siya, nasa amin siya, nawiwin. Eh nung lumayo nga, napalayo rin. So kaya sabi ko, Lord, if this is your will, let it be done. Alam ko, kung ako hindi ako papayag na hindi maligtas ang pamilya ko, lalo na hindi pa papayag na hindi maligtas ang pamilya namin. Alam niyo po kung bakit naligtas yung pamilya ni Rahab? Bakit naligtas? Because kay Rahab. Si Rahab, kinilala niya ng Diyos ng Israel. Kinilala niya na ibibigay na sa Israel yung lupang Kanaan. Kaya alam niyo po ba, kung hindi ako yung dahil sa atin natin i-declare, Lord, dahil sa akin, iingatan mo, Panginoon. Ano ang nangyari doon kay Joseph? Iingatan din ni Lord si Joseph, pati yung kanyang buong pamilya. So
from me hearing. Ano sabi ko? The Lord is faithful. Tapat ang Diyos, tapat ang Diyos. Na ano raw, na nagpapatibay sa atin at maglalayo sa atin laban sa gawa ng kaaway. Ilalayo tayo ng Diyos. Kaya nga diba sabi doon sa Matthew 6, yung prayer ng Our Father, at huwag mo kami iadya sa masama. Diba? So prayer po siya. So ilalayo tayo ng Diyos doon. Ngayon, ano lang ang dapat natin gawin? Kailangan ma-establish po yung pananampalataya natin sa Panginoon. Lord, nilayo po ako sa ganito. Lord, nilayo po ako sa ganito. Kasi bakit? Alam niyo po ba yan? Ito. Ang panalangin minsan, Lord, ilayo mo po siya sa akin. Lord, ilayo mo itong kapitbahay ko sa akin, hindi po ganun. Ikaw mismo, lumayo. Ito po yung nangyari kay Joseph. Nung siya tinutokso na, anong ginawa ni Joseph? Siya yung lumayo. Alam niya na tinutokso siya, hindi siya lumalapit. Lumayo siya. So, dapat tayo mga Kristiyano, tayo ang lalayo. Kanino tayo lalapit? Sa Diyos. Kaya naman, alala ko noon, kapag daw sabi ng masasamang espiritu, andyan na ang mga anak ng Diyos. Takbo. Palayo. Eh ngayon daw, iba na. Andyan ang mga anak ng Diyos. Takbo. Talapit. Kasi bakit? Hindi na rin ma-identify nila ng Christian at hindi Christian. Kasi parang hindi na, walang pagkakaiba. Parang magkatulad. Pag ano, meron dalawang Christian ko na pumunta ng patay. Ngayon itong dalawang pagkakailan, pero hindi sila magkakilala. Ngayon, dumating ko sa punto, inanok sila. Inanok ng pagkain sa patay. Ngayon, tinagyan nila ng bandang huli na may bumagsak. Parehas kong Kristiyano kong nagulat. Tapos sabi niya, ay Kristiyano ka na? Oo. Ako din, Kristiyano. Bakit? Hindi kasi halata. Alam mo bakit? Meron silang isang sinabi. So, di ba na sasabihin? Pero na-identify, Christian ka sila. So, mga kapatid ko naman, dapat tayo, identify tayo na Christian ka. Pag sinabing Ate Lenny, ay, matibay ang pananampalataya. Pag sinabing Ate Halali, ay, anointed worship ka na. Hindi pag sinabing Brother Richard, ay, wag yan, mandang bunyan ko. Joke lang po. So, dapat kilala ka bilang Kristiyano. Kapag nilapitan mo, ay si Brother Robert yan. Ay ay, grabe pag-agpina. Ay si Pastora. Diba? Dapat ganun. Pag sinabi mo, Chen, ay, pagklasa. So, dapat ganun. Hindi tayo makikilala. Ay, si Anastasia. Ay, kung kalalapit yan. Diba? Kasi bakit? Nasa atin si Christ. So, dapat yan lumalabas. Baba, tingnan niyo po. Ang tunay na Kristiyano daw, sabi nila, gulatin mo. Doon na makikilala ang tunay na Kristiyano. Kapag malalim. Kapag mababaw, alam mo na. Pero pag malalim, iba sinasabi. So, doon daw. Pero sabi ko nga, sige na, try na natin, gulatin natin si Ate Lenny. So, yun po. So, kailangan na-establish yung ating pananampalataya. Malapit na dumating ang Panginoon, hindi natin alam. So, anong dapat natin gawin? Itong tatlong to. Be strong in faith. Number 1? Number 2? Number 3? Establish. Dito po ako magtatapos. 1 Peter 5:10. Ay, sulat ko. 1 Peter. Sige po, doon na lang. 15:58. 5:10. Hindi ba na sila ang ano po, dito po ako magtatapos sa ating conclusion. Tagalog bro, mas maganda Tagalog. Tagalog, kapatid. Sabi ko, all grace, no? Sige, Tagalog. Okay, ito po ang sabi ko sa Tagalog. Sabi ko dito, kaya nga mga minamahal kong kapatid. Ano? Ibang version pa. Sige, basahin po natin lang. 1, 2,
tayo nagtitiis. Lalo na doon sa mga babae, may asawa mo, babae, nagtitiis din yan, di ba? Kapag ang asawa mo, lahat ng ero nasa kanya, lasinggero, babaero, kasagalero, lahat na ng ero. Anong gagawin ng babae? Magtitiis. Di ba? Pero alam niyo po ngayon, baliktad na rin, pati lalaki na rin, nagtitiis. Ngayon sabi roon, pagkatapos ninong magtiis sa loob ng mahabang panahon, Maikli. so lahat po ng ating suffering, o lahat ng ating pagtitiis, tandaan mo, sabihin mo sa sarili mo, maikli lang ito. Diba? Ano sabi roon? Na siyang pinagagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng ano? Kagalingan Katatagan. at Lakas. lakas ng loob. Kagalingan, katatagan, lakas pa ng loob. Sabi ng kanta, tibay at lakas ng loob. Sabi niya yun. Pero matindi ko sa bago, di ba? Bibigyan tayo ng kagalingan. Ano yung kagalingan, katatagan, Katatagan. at lakas ng loob. Isang pundasyong di matitinag. Siyang tumawag. Sino raw tumawag sa atin? Diyos. Hindi po yung ating bayan tumawag sa inyo. Ang Diyos ang tumawag sa inyo, kaya tayo narito. Ano ba sabi siya? Tumawag sa inyo upang makibahagi kayo saan daw? Sa walang hanggang kaluwalhatian. Ito ang hindi natin first Peter 5:10. Lord, hindi ako maiiwan. Pangako mo, Lord. Kasama ako. Saan? Sa walang hanggang kaluwalhatian. So kaya lang, mayroon tatlong bagay na gagawin. Angkin ka na ng angkin nito. Asan ang faith mo? Di ba? Lord, kasama ako sa walang hanggang kaluwalhatian. Di ba? Oo. Sabi ng linggo. O, kasama ka ba? Oo, sabi niya. O, di ba? Ano, napasa ko pa nga. Kasama ako sa walang hanggang kaluwalhatian. Sino kasama? Si Kristo. Sure ka? Oo. O, di ba? Ano ka makasalita? Rooted, built up, established. Kailangan ko yung tatlo nandito sa atin. Meron tayo pananampalataya. Tayo mo lang tayo. Sige po, kahit tayo kayo. Sige po. Narinig ko kasi pag bilang ko, yung ulang sabi. Sige tayo lahat tumayo. Sige po, tayo tayo. Sige po, 3, 1, 1. Sige po, kahit wala tayo patuloy tayo makipagdiig sa Panginoon sa oras na ito. Naniniwala ko ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Siya yung Diyos na narito ngayon. Siya yung Diyos na nagsabi, hindi niya tayo iiwan ni pagbabayaran. Panginoon, salamat po Panginoon sa hapon. Sa mga oras na minsan may pinagdadaan ng bawat isa. Lord, sa pananampalataya pinagkalulit sa amin. Lord, dadaan lang ito sa buhay mo. Dadaan lang yung lungkot. Dadaan lang yung sama ng loob. Dadaan lang itong sakit at karamdaman. Dadaan lang itong kairapan, Panginoon, sa amin po. Sapagkat ang mananatili, ikaw ang Diyos na nasa amin po. Hallelujah. Hallelujah. Pray kami, Diyos. Sa oras na ito, Lord God, sabi mo, hindi kami magpapagaling kami. Lord, we declare healing upon healing sa buhay ng aming pastor, Edgar, at ang kanyang may bahay. Lord, we agree in prayer by faith in the name of Jesus. By the stripes of Jesus, they are already. Lord, kagaya ng Isaiah 40:31, in-restore mo yung kanilang lakas at tulad ng amin. Panginoon, di kami papayag, hindi kami papayag, Panginoon, na manatili ang sakit at karamdaman nito sa ilang buhay. Lord, kung papayag
Let your healing, let your power, let your deliverance be upon you. Maging Lord po sa nanay ni Ate Ann, na kung saan mayroong dinaramdam din sa pinagkaramdaman. Maging sino man sa amin, Lord God, sa amin, Lord. Ikaw ang aming Diyos na manggagawa, Panginoon. Lord, sa oras nito, kung sino man din po yung may nakakailangan. Sabi mo, buwan sa kayamanan ni Jesus na hindi mauubos. Pagkakaloob mo lang ang aming pangangailangan. Lord God, you will provide all our needs. Sino man po kayo yung pinanghinaan ng loob, ikaw ang aming palakasan. Lord, sa oras nito, we declare, nothing, and absolutely nothing, is too difficult. Walang bagay na hindi para sa iyo, Panginoon. Kaya sa oras nito, Diyos, kausapin niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin. Mag-usap ka po, Panginoon. At naniniwala kami, hindi babalik yung salita na walang magagawa sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka po namin. Pinararalan ka po namin. Pinasasalamatan ka po namin. Sa iyong kapuri, sa iyong panamaan, sa iyong pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, tayo po natin masabi ng Amen. Amen. Purihin po ang Diyos sa buhay ni Pastora Ana. Subukan niya nawa pa ang pabor ng Diyos. Elijah Mark 1:2. Here, Sabi nga po doon, ano yung 3 Mark 8. points na dapat natin tandaan. We must be rooted in the Word of God. Dapat tayo ay puno ng salita ng Diyos. Pangalawa, build up yourselves. Palakasin natin ang ating mga sarili at ang ating mga kapatid. At ang pangatlo, Yan lang. establish. Pagtibayin pa natin ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesus. Sabi ng mga kapatid, kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang laban sa atin? Wala. Sa ngayon po, hawakan na po natin ang ating mga ikapulhandog. Hawakan po natin ito at ipanalangin. Lord, sabi mo, by your stripes we are healed. By your cross we are free, Panginoon. Sa lahat, Lord, kahit sa karamdaman, sa pangangailangan, ikaw ang sagot, Panginoon, sa lahat ng ito. At salamat, Lord, tinuturuan mo kami maging tapat sa iyo at palaging magtiwala sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming gas, Lord. Di mo kami iwan, di pababayaan mo. Sapat ang iyong biyaya sa araw-araw, sapat ang iyong kahabagan at kasaganaan sa aming Panginoon. Salamat, Lord, sa aming mga negosyo, trabaho, Panginoon, sa aming mayamang spiritual na relasyon sa iyo, sa emosyonal, sa physical, Panginoon. Di mo kami pinagkukulang. Kaya, Lord, patuloy kami magtatapat sa iyo at pinagkakatiwala po namin sa iyo ang mga hawak-hawak na ikapulundog. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. At habang kinokolekta po ang ating tithes, meron po tayong isang kapatid na maghahandog ng kanyang talento sa Panginoon. Ang kakantahin niya po ay lihim. Ang sabi doon, ang lihim. Ang ibig sabihin po noon, ang Diyos ang kanyang tanggulan, ang Diyos ang kanyang kalakasan. Sige po, tawagin po natin Sister Wela at palakpakan po natin siya.
And that's you, Sister Wen. At para po sa karagdagang announcement, ito po ang mga kapatid natin na magdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong buwan. Sa March 9, si Princess Sheikha Gagala. Sa March 10, Ikaw mag-receive. si Sister Liberty